Circles. Ito na ang pinakamadali sa conics. Ang kailangan mo lang ay mata at completing the square. Kaya kung malabo ang mata mo, baka yan ang rason kung bakit ka binilog-bilog lang ng crush mo. Hala, ano daw? Kurni naman ni kuya. Ano yun? Hala be, alis na tayo. Nakalaya ata to sa mental. Ito yung mga sasagutan natin. Una ay naka-standard form. Pangalawa, kung X lang. Pangatlo, kung naka-general form. Naman tayo. Ito yung equation natin. Ito yung mga hanapin natin. Unahin natin si center. So, sabi ko kanina, ang gagamitin mo lang ay mata. So, yun ang gagawin natin. Center ay titignan mo lang yung katabi ni X tsaka yung katabi ni Y. Ito yung H, ito yung K. Kasi ang hotdog, H, K. Center yan. Hotdog. X dito, Y dito. Then, pagkakuha mo ng -9, i-flip mo lang yung sign. Gawin mong positive. Ito naman, gawin mong negative. Nakuha mo na yung center. So, ang center mo ay 9, -4. Pero kung gusto mo naman matutunan yung kung saan nanggaling yung method na to, ituturo ko din sa'yo. Bale, yan ay galing dito. X minus 9 equals 0. Tapos y plus 4 is equal to 0. Transpose mo lang itong dalawa dun sa may 0. Magiging x is equal to 9 at y is equal to -4. So, kinuha lang natin to, tsaka ito, in-equate sa 0, tapos kinuha yung x at y. Yun na yung h, tapos yung k. Ganun lang. So, nakuha na natin si center, si radius naman. Para maintindihan nyo kung paano kunin si radius, dapat alam nyo rin yung standard form ng isang circle. So, ang standard form niya ay x minus h squared plus y minus k squared. Equal yan sa r squared. Kung nalilito kayo dito, kung h ba o k ang partner ni y or yung katabi ni x or y, alalahanin nyo lang si hotdog. Hotdog, h tapos k, x tapos y. X muna bago y. Gagamitin mo yun pag kukuha ka ng center. Dito naman nakita natin na r squared lang to. So equate natin dito. Yung shortcut niyan, i-square root mo lang to para makuha mo yung radius. Pero ipapakita ko yung process para maintindihan nyo. So kunin mo yung r squared equal mo sa 25. 25. Square root mo para mag-cancel to at maiwan na lang ang r. Ang square root ng 25 ay 5. Kung nahihirapan ka sa square root, isa-isahin mo lang. Huwag ka magmadali. 1 times 1 equals 1. 2 times 2 equals 4. 3 times 3 equals 9. 4 times 4 equals 16. At 5 times 5 equals 25. Kung nakuha mo na yung ini-square root mo, ito na yung square root niya. Ganun lang. So, ang sagot natin ay r is equal to 5. Ay, nakuha na rin natin si radius, yung area naman. Kung hindi mo memorize yung formula ng area, diameter, tapos perimeter, ito lang yung kailangan mo. Ito. So, ang area ay pi times r squared. Tapos, ang circumference or perimeter din ang tawag dyan, pi times d. Itong diameter, hindi nyo naman kailangan yan i-memorize eh. Kasi parang pag tinignan nyo yung circle, alam nyo na agad kung alin yung diameter tsaka yung radius. Radius, yun ay magmula sa center papunta sa isang point ng circle. Ang diameter, point to point, pero dadaan siya sa center. Characteristic din ng diameter na siya ang pinakamahabang line sa loob ng circle. Pag kinalahati mo tong diameter, ang lalabas ay radius. Kaya pag dinoble mo yung radius, edi ang lalabas diameter. Kasi itong length na ito ay radius din lang. Kung times 2 mo yan, diameter yung makukuha mo. Parang pinag-add mo lang to kung times 2 mo yung r. Ganun lang. So para ma-memorize nyo yung area, sabihin nyo lang apple pie r square. Isipin mo lang na yung apple pie ay may shape na square. Yung circumference naman, choco pie delicious. Masarap na choco pie. Ganun lang. Balik tayo sa problem. So kunin natin yung area. Apple pie r square. A is equal to pi 5 kasi yung radius natin ay 5 tapos square mo. Kaya ang area mo ay 25 pi or decimal yung lalabas. Pero kayo na lang mag-simplify. So ang A natin or area ay 25 pi. Diba? Ang dali lang. So tapos na natin ang area. Next naman yung diameter. Paano ulit kunin yung diameter? Diba? Ito times 2 mo lang yung r. So D is equal to 2 times 5. 5 times 2 ay 10. So ang diameter mo ay 10. Easy. Next, perimeter naman. Perimeter, pares lang yan sa circumference. Choco, pi, delicious. So C is equal to pi times D na 10. So 10 pi yan. Pero pwede nyo ring palitan ito ng radius. Ano ba ang diameter? Diba dalawang radius lang? Pwede itong diameter ay 2 radius. Kaya yung circumference mo pwedeng maging 2 pi r. Pero dahil nakuha na natin yung diameter, yun na lang gamitin natin.
pi times 10. Circumference ay 10 pi. C is equal to 10 pi. 10 pi? Yamete kudasai. So, nakuha na natin yung perimeter. Next naman, i-graph. So, madali lang yung graph. Gagawin lang natin ay mag-graph. Duh. Ito yung y, ito yung x. Unang-unang iplaplot nyo ay yung center. Ang center natin ay 9 at negative 4. 1, 2. So, ito yung 9. Ito yung negative 4. Kaya, ang center natin ay nandito. Pagkatapos nyan, titignan nyo lang yung radius. Ang radius natin ay 5. Meaning, magmula sa center, kung magbibilang ka ng 5, pakaliwa o kaya pakanan ng 5, may matatouch kang point ni center. Ganon din kung pataas, tsaka pababa. So, i-plot natin yan. Okay, bilangin natin. Ito yung 4. 1, 2, 3, 4, 5. So, yung isang point natin ay nandito. Pakaliwa naman, 1, 2, 3, 4, 5. So, ang point natin ay nandito. At 1, 2, 3, 4, 5. So, ang point natin nandito. Tapos yung last, 1, 2, 3, 4, 5. Ang point natin ay nandito. So, hindi siya accurate kasi hindi magkakapantay yung paglinya ko. Yan, mukha tuloy ellipse. Hindi pa nga eh. Mas masahol pa nga to sa ellipse. Mukha namang bulok na Sharingan. Sharingan. Basta ganyan. Ganyan yung circle. Pag magpla-plot kayo ng circle, tignan nyo yung radius, tapos talon-talon lang kayo. Pakaliwa, pakanan, pataas, tsaka pababa. Depende kung ilan yung radius nyo. Kung mapapansin nyo, 10 yung diameter natin. Kaya dapat kung manggagaling ka dito sa point na to, papunta dito sa point na to, makakabilang ka ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diba? So, nakuha na rin natin si graph. Diba? Madali lang. Problem number 2. Ito ang problem natin. Ito yung hahanapin natin. Unahin natin si center. Center ay equal sa HK. Wala tayong H. Paano yan? Huwag kang kabahan kasi x minus 0 lang yan na ini-square. X minus 0 ay x. Kaya yan x squared. So, ang h mo dyan ay 0. Positive 0. Pero 0 naman eh. Kahit hindi mo na ilagay yung sign. Tapos kunin mo to, flip mo yung sign. Positive 5. Center natin ay 0, 5. Next naman ay ito, radius. So, nakuha na natin si center, si radius naman. So, r is equal to 4. Tapos, square root mo lang. Ano ang square root ng r or ng 4 ay 2. R is equal to 2. O, diba? Mata mo lang gagamitin mo. Kaya kung malabo yung mata mo, edi mag-glasses ka. Baka sisihin mo pa ako na hindi mo nakuha eh. Sabi kasi ni Kuya, titignan lang daw. Tapos ang nilagay mo dito, 4. R is equal to 4. Oh, kasalanan ko ba yan? Sabi ko, square root mo. Next ay area. Apple pi r squared. A is equal to pi times r natin ay 2. Square mo lang. 2 times 2 ay 4. So, ang a natin, wag na kaya dyan, dito na lang. A is equal to 4 pi. Easy. Next, yung circumference. C, choco, pi, delicious. Pero wala tayong D, kaya palitan natin ng R. 2R yan. D is equal to 2R. So, C is equal to pi times 2 times 2. 2 times 2 ay 4. So, ang C natin ay 4 pi din. Sagutan na natin lahat. Problem number 3. Ito yung problem natin. Hanapin natin yung center at radius. So, hindi siya naka-standard form. General form siya. Ang gagawin mo lang dyan, completing the square. Sheesh! Una mong gagawin ay pagsamahin yung x tapos yung y. X squared plus 14x plus y squared minus 8y. Tapos, ilipat mo na tong constant dun sa kabila. Negative 56. Wag na wag nyong ilipat yung mga i-completing the square nyo dito sa kabila. Okay, kung saan sila, dun lang muna sila hanggat hindi nyo pa nako-completing the square. Pag na-completing the square nyo na, pwede nyo na silang i-move sa kabila ng equal sign. After nyan, i-grouping lang natin yung x tapos yung y. Bale, x squared plus 14x. Maglagay ka ng plus, tapos mag-space ka dyan. Plus y squared minus 8y. Maglagay ka ng plus, tapos maglagay ka ng space dyan. Minus 56. Ang completing the square, ganito lang. Kunin mo lang yung coefficient nung 1 ang exponent. Kaya din neto, 1 din exponent yan. So 14, i-divide mo lang sa 2. Palaging 2 yan. Tapos, i-square mo. So, 14 divided by 2 ay 7. 7 squared ang ilalagay mo dito.
pag nagdagdag ka dito sa kaliwa nung equals, nagdagdag ka rin dito sa kanan nung equals. 7 squared. Ganun din yung gagawin mo dito. 8, kunin mo na lang yung absolute kasi kahit negative naman yan, pag in-square mo, positive pa rin ang lalabas. Divide mo sa 2, square mo. Lalabas dyan ay 4 squared. Huwag nyo muna i-simplify itong dalawa kasi magagamit nyo pa to at saka ito. So nagdagdag ka dito, magdagdag ka rin dito. Plus 4 squared. So 7 times 7 ay 49. Tapos 4 times 4 ay 16. Simplify natin to, tsaka ito. Paano? Ganito lang. X. Tapos kapihin nyo yung nasa gitna ng x squared. Tapos ng x, yung plus sign. Tapos kunin nyo itong in-square nyo. 7. Tapos close nyo. Tapos square nyo. Plus, ganun ulit sa kabila. Y. Kunin yung sign dito. Minus, kunin yung in-square mo. 4 squared. Equal yan sa simplified neto. So, negative 56 plus 49 plus 16 ay positive 9. Ayan, meron ka ng standard form. Kunin na natin yung center, tapos yung radius. Center, equal yan sa, kunin mo to, flip mo yung sign, negative 7. Kunin mo to, flip mo yung sign, positive 4. Yan na yung center mo. Tapos yung radius mo, r is equal to square root of 9. Yung square root ng 9 ay 3. r is equal to 3. Ganun lang. Kung nahihirapan ka pa sa pag-convert ng general form to standard form, meron akong video dyan. At kung nahihirapan ka rin sa completing the square, meron din akong video dyan. Kaya punta ka na sa page ko or sa channel ko tapos panuorin mo. Ang gigigil ako sa'yo.